Naranasan mo na bang maging isang anak na pinagtatawanan ng lipunan? Naranasan mo na bang maging anak ng kasalanan at mga makakasalanan? Paano mo nga ba tatakasan ng ganitong kapalaran? Itatakwil mo ba ang iyong mga magulang o mas nanaisin mong matawag ng kung ano-anong pangalan? Makasama lamang ang mga magulang mo. Atin pong sisimulan ang isang makapagbagbag damdamin na kwento natin sa araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat tayo ay walang pagpipilian kung saang pamilya tayo isisilang. Wala tayong pagpipilian kung anong buhay ang ating kamumulatan sa mundong ito. Ngunit paano kung hindi pangkaraniwan ang buhay at pamilyang ibinigay sa iyo? Dear Mama Mia, ako po si Ferdy o Ferdinand ang buo kong pangalan. Totoong pangalan ko po yan, Mama Mia, pero yung apelyedong gagamitin ko dito ay hindi yung tunay naming apelyedo. 27 taong gulang, tahimik at halos wala akong kaibigan. Hindi dahil sa ayaw kong makihalubilo, kundi dahil takot akong makilala ng iba kung sino talaga ako. Mama Mia, anak po ako ng mga kriminal. Ang mga magulang ko ay itago natin sa pangalang Ramon at Lorna Ramos. Kilalang mag-asawang magnanakaw at sangkot sa iilang pagpatay sa aming probinsya. Lumaki po akong ang apelyedong daladala ko ay kinatatakutan sa buong baryo, Mama Mia. Kapag naririnig ng mga tao ang apelyedong Ramos, ay napapaatras sila. Parang may dalang sumpa ang pangalan namin sa aming lugar. Bata pa lang ako, alam ko nang iba ang pamilya ko. Habang ang ibang bata ay tinuturuang magdasal bago matulog, ako ay tinuturuang magtago ng pera sa ilalim ng kahoy na sahig, o kung paano hindi magpahuli kapag may kumakatok na pulis sa gabi. 10 taon lang ako noon nung una kong makita kung paano arestuhin ng mga otoridad ang mga magulang ko. Nakatanim pa rin sa isip ko ang tunog ng posas at sigaw ng mama ko habang hinihila siya ng mga pulis papalabas ng bahay namin. Ferdy, tumakbo ka na! Huwag kang papahuli! Yun ang huling sigaw ni Mama bago siya isinakay sa police mobile. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon, Mama Mia. Nag-iisang anak lang po ako. Wala akong kapatid kaya wala akong karamay sa problema ko noon. Nagtago ako sa ilalim ng tulay, nanginginig sa lamig at umiiyak hanggang sa makatulog. Lumipas ang ilang taon at napadpad ako sa Maynila. Lumaki po ako sa isang ampunan, Mama Mia, dahil may isang tao pong nakapulot sa akin at binigay niya po ako sa DSWD. Tinuruan akong magbasa, magsulat, at tinuruan ring maging mabuting tao. Pero kahit anong gawin ko, Mama Mia, parang may mantsa pa rin sa balat ko. Ang dugo ng mga magulang kong kriminal. Mama Mia, kahit sa trabaho, kahit wala naman po akong naririnig,
ay tila nararamdaman ko na kapag naririnig nila ang apelyido ko ay may kung ano-ano silang iniisip. Minsan nga kahit wala naman silang sinasabi ay parang may nararamdaman po ako sa kanilang tingin sa akin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, hindi ko po alam kung paano naungkat ng isang katrabaho ko ang tungkol sa apelyido ko. Uy, di ba Ramos ka? Kaano-ano mo yung Ramos dun sa ganitong probinsya? Sabi, mag-asawa daw yun na holdapper. Tapos may mga napatay daw yun eh. Mama Mia, minsan ay sumasagot ako na hindi ko alam. Sumasagot ako na lumaki naman ako sa ampunan at hindi ko alam kung Ramos ba talaga ang tunay kong apelyido. Pero Mama Mia, isa ata sa HR namin ang nagpakalat ng kopya ng birth certificate ko. At doon nila nakita ang pangalan ng mga magulang ko. At parang biglang nawawala ang respeto ng mga tao sa akin nung napagtanto nila ang tunay ko nga pong katauhan. At kahit ilang beses kong subukang baguhin ang tingin nila, ay bumabalik pa rin ako sa tanong na ayaw kong sagutin. Anak nga ba talaga ako ng kasalanan? O biktima lang din ako ng nakaraan? Pero isang araw, dumating ang pagkakataong babago sa buhay ko. Habang nagtatrabaho ako bilang karpentero at umi-extra ako sa isang lumang gusali, ay may babaeng lumapit sa akin. Maganda siya, pero halata sa mga mata niyang may alam siya tungkol sa aking pagkatao. Ikaw si Ferdinand Ramos, hindi ba? Sabi niya. Napakunot ako ng noo. Po, bakit? May problema ba? Ngumiti siya, pero may halong bigat ang kanyang ngiti. Wala naman, pero siguro dapat mong malaman. May lalaking naghahanap sa'yo. Galing daw ata siya sa kulungan. Parang biglang huminto ang oras sa akin. Galing sa kulungan? Iisa lang ang naisip ko kung sino maaari ang lalaking iyon. Si Papa. At doon nagsimula ang kwento ng pagbabalik ng nakaraan. Napilit ko na po sanang tinatakbuhan. Pag-uwi ko sa trabaho, Mama Mia, ay dala ko pa rin sa isip ko yung sinabi nung babae. May lalaki daw na galing sa kulungan na naghahanap sa akin. Mula noon ay hindi na ako mapakali. Bawat tunog ng tricycle o jeep sa labas ay para pong kabaong na kumakatok sa pagkatao ko. Kinabukasan, Mama Mia, galing ulit akong trabaho. Pagdating ko sa barong-barong na inuupahan ko, ay may sulat na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Wala namang address na nakalagay sa sulat na yon. Yung sulat, Mama Mia, ay gamit ang lumang sulat kamay. At ang papel ay amoy asopre pa. Parang galing sa lumang bahay o lumang lugar. Binuksan ko yun, Mama Mia. Pagkabasa ko pa lang ng unang linya, ay nanigas na agad ang buong katawan ko. Anak, kung binabasa mo to, malamang ay may tapang ka pa ring natira sa'yo. At nung makita ko kung sino ang nagpadala noon, ay nanigas ang buong katawan ko. Ramon Ramos. Walang iba kundi ang papa ko, Mama Mia. Halos mabitawan ko yung papel. Sa loob ng halos 15 taon, akala ko ay patay na siya sa loob ng kulungan. Ni minsan ay hindi ko po talaga sila dinalaw doon. Pero buhay pa pala siya. At higit sa lahat, Mama Mia,
hinahanap niya ako, ay mali. Maling-mali. Dahil nahanap na niya ako. Nakasulat sa ibaba, Mama Mia, noon ay parang address po yun ng isang lumang correctional facility doon sa probinsya kung saan kami dati nakatira. Nakita ko rin sa sulat na yon dahil mahaba po yun na nais niya raw akong makita bago siya tuluyang mamatay. Ang sabi sa sulat, Mama Mia, hindi raw siya magpapakita sa akin para humingi ng tawad, kundi para sabihin sa akin ang totoo. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat ko rin ba siyang hanapin o hayaan ko lang na lumapit na siya sa akin ng tuluyan? Pero Mama Mia, hindi ko alam na tila may humihila sa akin para hanapin din ang aking ama. Matagal ko nang gustong malaman kung sino ba talaga ako. Ang natatandaan ko lang noon ay ang mga pangaral nila sa akin na dapat hindi ako magpapakuli sa pulis. Pero wala naman akong halos matandaan tungkol sa pagmumukha ng mga magulang ko. Hindi ko rin matandaan kung bakit nila ginagawa ang lahat ng kasamaan nila noon at bakit nila ako pinalaki sa ganung uri ng buhay. Kinabukasan, Mama Mia, ay humingi ako ng leave sa trabaho. At dahil medyo matagal na rin akong hindi nakakapag-leave ay agad naman akong pinayagan. Bumiyahe po ako pauwi sa probinsya. Habang nakasakay ako sa bus ay parang bumabalik lahat ng ala-ala ko sa akin. Ang sigaw ni Mama, ang pulis, ang dugo sa semento at ang batang ako na umiiyak habang tumatakbo sa dilim. Mama Mia, pagdating ko sa kulungan ay sinalubong ako ng bantay. Tiningnan ang ID ko at bigla siyang natahimik. Ramos ka? Sabi niya. Opo. Ngayon lang kita nakita dito ah. Dahil po sa sulat na to. Pinakita ko yung sulat na nakita ko. Ay, wala na dito yan. Nakalaya na. Pero may alam ako kung sinong makapagtuturo sa'yo kung nasaan siya. Mama Mia, tinawagan niya ang isang tao. Sabi niya, maghintay lang daw ako doon at may susundo sa akin. Ilang saglit pa ay may dumating na motor. May isang lalaking halos 15 anyos ata ang tanda sa akin. Ikaw si Ferdy? Tumango ako ulit. Halika, matagal ka na niyang hinihintay. Kahit na medyo kinakabahan, ay sumama pa rin ako sa lalaking hindi ko kilala. Sumakay ako sa motorsiklo niya, Mama Mia, at pinaandar niya ito. Wala pang 10 minuto ay nakarating na kami sa isang barong-barong. Magpasok ko doon, Mama Mia, ay agad ko siyang nakita. Bago mo siya lapitan, matagal ka na niyang hinihintay. Pero mahina na siya at baka hindi na magtagal. Siya nga pala, ako ang sumuksok ng sulat na yan dun sa tinitirhan mong bahay. Hindi kasi kita naabutan eh. At kailangan ko nang magbalik dito para sa ama mo. Dinalan niya ako sa loob. Mama Mia, amoy mapanghi sa loob ng bahay na yon. Amoy pawis. Amoy pagkabulok. Alam ko, Mama Mia, na habang nakikita ko yun, ay hindi magandang kalagayan ng aking ama. Pagpasok ko ay nakita ko siya, payat, maputla, at halos hindi ko na matandaan ang naging itsura niya dati. Pero sa mga mata niya,
Naroon pa rin ang titig na dati kong kinatatakutan kapag nagagalit na siya. Papa? Mahina akong sabi. Ngumiti siya pero halatang may masakit siyang iniinda. Anak, ang laki mo na. Tahimik kaming nagtitigan dalawa. Hindi ko alam kung galit ba ako o naaawa. Hanggang sa ilang saglit pa ay siya na mismo ang bumasag ng katahimikan namin. Siguro iniisip mo kung bakit kita pinabayaan noon. Kung bakit ka namin tinuruan ng mali ng nanay mo. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Dumango ako, Mama Mia. Pilit na pinipigilan ang mga luha sa aking mga mata. Bata pa lang ako. Nagtataka na po ako kung bakit ibang-iba ang tinuturo niya sa akin kaysa tinuturo ng mga magulang ng mga kaibigan ko. Pero dahil sa inyo, natakot sa akin ang mga kaibigan ko. Napangiti siya ng mapait. Hindi mo alam ang lahat, Ferdy. Hindi kami mga kriminal dahil ginusto namin ng mama mo ang ganong buhay. Napilitan lang kami. Tumingin siya sa sahig. Nanginginig ang boses. Ang tunay na kriminal ay ang taong nagtulak sa amin dun sa buhay na yon. Napakunot ang noo ko, Mama Mia. Anong ibig niyo pong sabihin? Inabot niya ang isang maliit na sobre na nasa ilalim lang pala ng kanyang higaan. Basahin mo to pag uwi mo. Nandyan ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan kong magnakaw noon. Kung bakit kailangan naming tumakbo ng mama mo. At kung bakit may mga taong gusto kaming mawala sa mundong ito. May mga taong gusto kayong mawala sa mundong ito? Sino sila? Tanong ko. Ngunit bigla siyang inubo ng malakas. Tapos pumasok doon yung lalaking nagdala sa akin sa lugar na yon. Pinigilan niya ako. Huwag mo nang pilitin ng tatay mong magsalita. Hirap na siya sa kalagayan niya. At sa uling sandali, Mama Mia, ay tumingin siya sa akin. Tumitig. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga titig na yon. Pag-uwi ko sa inuupahan kong maliit na barong-barong ay agad kong binuksan yung sobre. Ang nasa loob ay mga lumang dokumento, larawan at isang sulat mula kay Mama. Mama Mia, hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa mga nilalaman na dokumentong nandun. Nakita ko, Mama Mia, na bago pala naging magnanakaw ang mga magulang ko, ay para pala silang mga informant ng isang ahensya. Si Papa raw ay dating tauhan ng isang malakas na mayor sa isang bayan. Isang makapangyarihang politiko na sangkot sa mga iligal na droga at pati na rin sa human trafficking. Nang malaman daw ni Papa ang mga sikreto ng politikong yon, ay pinagbintangan silang magnanakaw para raw patahimikin. Inaresto sila at pinatakas daw ng ilang mga kakilala at kaibigan nila na mga pulis. Kaya daw sila naging wanted criminals sa lugar namin noon.
Mama Mia, nakita ko rin doon ang isang liham. Liham na mula kay mama. At doon ko napagtanto at napag-alaman na pumanaw na pala sa koreksyonal ang mama ko. Hindi kami ang masasama, sabi ng liham. Pero sa mundong ginagalawan namin, kapag may nalaman kang sekreto, madali ka lang nilang gawing kriminal at kontrabida. Nang mabasa ko yun ay hindi ko po maunawaan kung ano ang dapat kong gawin. Lahat ng paghihirap ko, lahat ng hiya at paglayo ng tao sa akin. Nanumbalik sa akin lahat ng yun, Mama Mia. At habang nababasa ko ang pangalan ng taong at mga politikong binanggit dun sa dokumento ay naiinis ako. Dahil buhay pa sila. At marangya ang mga buhay, magagara ang mga kotse at alam kong masasarap ang mga kinakain sa araw-araw. Masasarap ang buhay. Nire-respeto pa rin sa kabila ng mga kumakalat na balita tungkol sa kanilang mga iligal na ginagawa. Samantalang ako, anak lang naman ng mga nakulong. Pero ako ang nagdurusa sa kahihiyan ng mga magulang ko. Kung totoo man ang sinasabi ng mga dokumento at liham ni Mama, naiisip kong ang masama pala. Hindi pala totoong hindi nagtatagumpay. Dahil tignan mo sila, ang sarap ng mga buhay. Ang sarap ng mga tinatamasa sa araw-araw. Mula noon, Mama Mia, ay hindi na ako nakakatulog ng maayos. Bawat gabi, kapag galing ako sa trabaho, ang ginagawa ko ay nananaliksik tungkol sa mga pangalang nabanggit doon sa dokumento. Ang ilan sa kanila ay hindi na nagsisilbi. Ang ilan sa kanila ay may mga anak, kamag-anak o mga apo na ang nasa posisyon at sila naman ay padon-don na lang na nasa kanilang mga magagarang mansyon. Humingiti, kunwari ay tumutulong sa mga mahihirap. Kunwari ay sinasabing tapat at malinis ang pagsiserbisyo ng kanilang pamilya. Pero may mga taong katulad ng mga magulang ko. Mga taong nakakaalam na kasinungalingan lang at pagpapanggap ang lahat ng pinapakita nila sa madla. Hanggang sa nagsimula na nga akong magsaliksik. Mama Mia, mga lumang news, hinahanap ko. Mga luma na mga dokumento, hinahanap ko. Minsan ang mga balita patungkol doon noon sa pagkakakulong ng mga magulang ko ay hinahanap ko. Nagtatanong-tanong ako sa mga halos kasing edad na ng mga magulang ko dun sa baryo namin. Oo, hindi na rin ako nagtrabaho at tumigil na ako sa pagtatrabaho, Mama Mia, para lang matutukan ko ang pagtatanong at pagtuklas ng katotohanan. Anak ka ni Ramon Ramos? Tanong ng isang matandang lalaki na kapitbahay namin dati sa tinitirahan namin kung nasaan o kung saan inaresto ang mga magulang ko. Opo, gusto ko lang naman pong malaman ang totoo. Gusto ko lang din makilala ang mga magulang ko dahil halos lumaki ako na hindi sila kapiling. Binigyan niya ako ng iilang lumang files. Doon nakasulat ang mga report tungkol doon sa mga pinagdaanan ng mga magulang ko. Pati mga pangalan ng mga otoridad na dumakip sa mga magulang ko ng gabing yon ay nandoon. Mama Mia, meron din akong nabasa doon na ang nagpadakip pala sa mga magulang ko ay walang iba kundi yung makapangyarihang mayor dati at ang anak niya.
Mayor dati na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. At ang mas masakit, Mama Mia, marami silang negosyo. At iilan sa mga negosyong yun ay ang sumusuporta, kunwari, sa ampunan na kinalikhan ko dati. Hindi ko alam kung masusuka ba ako. Dahil pati pala kinakain ko habang lumalaki ako noon ay galing pala sa politikong walang hiya na yon. Kinabukasan ay pumunta ako sa isa sa opisina ng malaking negosyo nila. At doon ay nakita ko yung anak ng mayor. Matikas siya, mabango. May ngiti na tila ba maamong tupa at mukhang walang bahid ng kasamaan kung titignan mo. Ngumiti pa siya sa akin, Mama Mia. Ikaw pala yung sinasabi nung bayampunan na sinusuportahan namin na ngayon ay nagtatrabaho na at nakapagtapos din ang kaniyang pag-aaral. Alam mo ba, pinagmamalaki ka ng mga namamahala sa ampunan na kinalikhan mo? Magaling ka raw, sabi niya. Pinilit kong ngumiti. Opo sir. Ano po, sinusuklian ko lang po yung mga sakripisyo ng mga taong nagpalaki sa akin at sumusuporta sa ampunan na yon. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, ay gusto kong isigaw sa kanya na anak siya ng demonyong sumira sa buhay ko. Mama Mia, para po nakapunta ako sa negosyong yon, ay kinausap ko pa ang dating ampunan na kinabibilangan ko. Ang sabi ko pa, nalaman ko na isa sa mga sumusuporta sa ampunan na yon ay yung negosyo na yun, kaya gusto kong magpasalamat ng personal, kaya nabigyan ako ng appointment. Mama Mia, nag-apply din ako sa kumpanya na yon. At dahil kaya niya akong gamitin at ipagmalaki sa kanyang mga constituents, na isa sa mga bunga ng pagsuporta nila sa isang kaawa-awa na bahay ampunan, ay tinanggap niya ako dun sa kanilang kumpanya. Lumipas ang mga araw ay nagkunwari akong tahimik na empleyado lamang. Hindi niya nalaman ang tunay kong apelyido dahil hindi naman po sila ang nag-aasikaso ng mga papeles ko, kundi yung HR. Mga bata naman ang nasa human resource, kaya siguro walang kaalam-alam tungkol sa history ko. At ang kumpanya na yun, Mama Mia, ang negosyong yun ay hindi naman po doon sa mismong bayan namin dati, kundi sa 3 bayan pa mula sa dati naming tinitirhan. Pero Mama Mia, habang nandun ako't nagtatrabaho ay tila lumalalim lalo ang galit ko. Mas lalo kong gustong malaman kung anong klasing mga tao ba sila. Kung totoo ba ang mga dokumentong nabasa ko dati. Hanggang isang gabi, Mama Mia, ay dadatnan ko siya na nasa loob ng opisina. Isang bagay na hindi naman niya dating laging ginagawa. Sa totoo lang, yan sila. Dumarating lang naman sa opisina. Mga ilang oras lang. Tapos umaalis din kaagad. May mga tao namang nagpapatakbo ng negosyo nila para sa kanila. Sila nagbabakasyon lamang, naglalaro ng golf, pumupunta sa may mga derby ng manok. Aalis na sana ako. Pero bigla siyang nagsalita. Hey you! May lakad ka ba? Napagtanto ko sa kanyang pagsasalita, Mama Mia, na tila nakainom siya. Doon siya nagsimulang maglabas ng mga salita na hindi niya dapat sinasabi sa kung sino-sino. Alam mo, tingnan mo tong negosyo namin. Ang gara, no? Ang daming may gustong pumasok dito.
Sir, lasing po kayo eh. Bakit po kayo umiinom? Tanong ko. Si daddy kasi. Ang tanda-tanda na niya. Gusto pa niyang mag-micromanage sa lahat ng mga negosyong pinahahawakan na sana niya sa akin. Wala siyang tiwala sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin bobo ako. Pero, kung alam niya lang, ang dami ko ng sinikmura para lang hindi masira yung pangalan ng pamilya niya. Mama Mia, naririnig ko yun. Ay tila hindi ako makapaniwala. Pasimple akong nagtanong. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Wala. Wala yun. Nasabi ko lang yun dahil sa kalasingan. Okay, you go home. Ako na bahala sa sarili ko. Sabi niya. Tumayo ako at naglakad ng dahan-dahan. Inisip ko, Mama Mia. Totoo nga siguro talaga ang mga nabasa kong dokumento. Hindi nga lang siguro yun gawa-gawa ng mga magulang ko para linisin ang kanilang sarili sa akin. Sayang nga at hindi pa siya kumanta ng kung ano man ang ginagawa nila. Simula noon ay parang sinapian na ako ng kakaibang galit. Gusto kong lumaban. Gusto kong ilabas sa mundo ang kasinungalingang pinaniniwalaan ng lahat na mabait, na magalang at may takot sa Diyos ang pamilya nila. Pero paano ko gagawin yon? Ako lang to eh. Isang anak ng kilalang mga kriminal. Walang kapangyarihan at wala ring pera. Kaya naman, Mama Mia, gumawa ako ng plano. Bumalik ako sa dating bayan na tinitirhan namin. Sabi ko, bubuksan ko ang mga lumang kaso ng mga magulang ko. Kakausapin ko ang mga taong nakasaksi. At kung kailangan, gagamitin ko mismo ang apilyedong kinatatakutan ng lahat. At sa pagkakataong ito, hindi para gumawa ng mali, magnakaw o kung ano paman, kundi para kunin pabalik ang dignidad na tinanggal sa amin. Bumalik nga ako sa probinsya, sa bayan kung saan ako lumaki at kung saan nahuli ang aking mga magulang. Ang dala ko lang noon ay isang backpack, iilang papel at galit na matagal ko nang tinatago at kinikimkim. Hindi ko alam kung anong eksaktong gagawin ko doon, pero alam kong may dapat akong tapusin. Una kong pinuntahan ay ang dating barong-barong namin. Wasak na ang bubong nito. Hindi ata ito naparentahan ng may-ari sa iba dahil nga kinatatakutan ito ng mga tao. Ang dami-dami nitong mga kwento-kwento. At dahil doon, parang inabandona na lang ito ng may-ari at puro damo na. Habang nakatayo ako roon ay tila nanumbalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang dating ako na nagtatago sa ilalim ng mesa habang umiiyak si Mama. Ang sigaw ni Papa. Ang amoy ng takot ko. Napapikit ako, Mama Mia. Ma, Pa, hindi ko man kayo nadalaw at hindi ko man kayo itinuring na mga magulang sa loob ng halos 15 taon, ay babawi ako para sa inyo. Kung totoo ang sinasabi ninyo, babawi tayo. Mula roon ay pumunta ako sa bahay ng isa naming kapitbahay dati. Matanda na siya nung mga panahon na yon. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Pagkakita niya sa akin ay para siyang nakakita ng multo. Ferdy? Ikaw na ba talaga yan? Diyos ko, akala naming lahat namatay ka na dati. Bigla kang nawala eh. Ngumiti ako ng mahina. Buhay pa po ako. Pero nandito ako para malaman ang totoo. Tumahimik siya sandali
Tiningnan muna niya ang paligid bago siya nagsalita. Anak, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo to. Pero, alam mo, nung umaalis kayo dati, may mga pulis na pumupunta dito noon. Hinahanap ang mga magulang mo. Ang sabi may hawak daw sila na napaka-importanting bagay. Ang sabi may hawak daw sila na bagay na dapat hindi nila hawak. Hindi ko naman maintindihan yun dati. Pero nung bigla na lang pinaghuhuli ang mga magulang mo at bigla na lang kayong nawala dito sa lugar natin, pakiramdam ko ay may koneksyon doon sa hinahanap nila. Parang may kumurot sa dibdib ko, Mama Mia. Ano pong hinahanap nila? Hindi ko alam, anak. Pero narinig kong sabi ng mga pulis dati. Ewan ko kung pulis yung mga yun. Sabi tinatago daw ng mama mo yung hinahanap nila. Kasi yung mama mo, pinagkakatiwalaan daw dati ng amo nila. Po? Oo. Pero alam mo may nabanggit silang pangalan. Ang sabi ano nga bang pangalan yun? Alam ko na. Ramona. Ramona daw ang nagpapahanap sa nanay mo. Ramona? Sino pong Ramona? Hindi ko alam Pasensya ka na ha. Wala akong masyadong maitulong sa'yo. Mama Mia, bumalik ako dun sa bayan. Tapos kinuha ko yung mga dokumentong ibinigay sa akin ng tatay ko. Hinanap ko yung pangalan na Ramona at may nakita nga ako. Ramona, isang dating sekretarya ng magaling na politikong iyon. Hanggang sa may nahanap akong isang dokumento na tila luma na at halos matanggal na ang pagkakasulat noon mula sa lumang papel. Pinilit kong basahin yon dahil parang lumang address ata yon. At nung mapagtanto ko ang address na yon ay pinuntahan ko yon, Mama Mia. Isang maliit na bahay lamang na nasa tabi ng ilog na tila ba nilulumot na rin ng panahon. Kumatok ako. Lumabas ang isang babae. May edad na, Mama Mia. Maamo ang muka pero halatang marami na ring pinagdaanan sa buhay. Kayo po ba si Ramona? Oo, at sino ka naman? Anak po ako ni Ramon at Lorna Ramos. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Gusto niyang sarhan ako ng pintuan pero napigilan ko, Mama Mia. Wala po akong gagawing masama sa inyo. May mga bagay lang po akong gustong itanong. Wala akong alam dyan, sabi niya. Sige na naman po. Namatay ang nanay ko sa koreksyonal dahil sa konsumisyon. Ang tatay ko naman ay naghihingalo ngayon at hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay niya. At ako naman po, ilang dekada po akong nagtiis sa panghuhusga ng ibang tao. May itatanong lang po ako dahil gusto ko pong malinawan sa mga nangyari sa nakaraan. Dahil sobrang bata ako pa po noon. At dahil dun, Mama Mia, ay tila nahabag siya sa akin at pinagbuksan niya ako ng pintuan. Napaupo ako sa isang bangko. Sa totoo lang, iho, hindi ko alam pero may pakiramdam ako na kaya ako hindi pa kinukuha ng may kapal ay dahil kailangan ko pang itama ang pagkakamali ko. Ilang beses ko nang inisip kung paano ako makakalapit ng isa sa inyo. Naglabas siya ng isang kahon mula sa ilalim ng lumang aparador, Mama Mia.
Matagal ko na tong tinatago. Sa nanay mo to. At siguro, dahil sa nanay mo to ay karapatan mo rin tong makuha. Binuksan ko ang kahon, Mama Mia. May isang lumang litrato. Isang maliit na crucifix. Tapos, Mama Mia, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ko. Isang floppy disk. May gumagamit pa po ba nito ngayon? Tanong ko. Hindi ko alam. Hindi ko rin yan nabuksan eh. Hindi ko rin yan nagawang ipasok sa isang computer. Pero para sa'yo yan. Sa nanay mo yan eh. Di ba sabi mo, patay na ang nanay mo? Kaya marapat lang siguro na ikaw na ang magmamay-ari niyan. Mama Mia, naghanap ako doon sa bayan kung sino ang pwedeng magbukas nun pero wala nang mahanap na lumang computer doon. Bumalik ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko na pinagmamay-arian ng mga taong iniimbestigahan ko. Nagkunwari ako na may emergency sa Maynila. Buti na lang at pinayagan naman ako na mag-absent muna sa trabaho kahit bago pa lang ako doon. Pagbalik ko ng Maynila ay agad ako naghanap ng mga pwedeng makatulong sa akin. Hanggang sa makahanap ako, Mama Mia, ng isang taong may luma pang computer. Luma-luma na nito ah. Di ko alam kung mabubuksan ko pa to. Pero sige, subukan natin. Total may luma rin naman akong computer dito. Nanginginig ang kamay ko, Mama Mia, habang inaabot ko sa kanya yung floppy disk. Ang tagal-tagal magbukas. Hindi ko alam kung naabutan nyo yung floppy disk noon. Pero ang tagal-tagal po noon. Umikot-ikot-ikot-ikot. At dahil hindi na ako sanay sa ganong computer ay inip na ako. Kulang na lang, Mama Mia, ay suntukin ko ang monitor na yun para maglabas na ng kung ano. O ayan, bukas na, sabi niya. Bubuksan ko ba yung mga folder o gusto mo ikaw na lang? Ako na lang po, sabi ko. May internet po ba ito? Wala eh. Bakit? Anong gusto mong gawin dyan? Gusto ko po sanang i-forward to sa email ko. Naku, patay tayo dyan. Wala akong internet. At floppy disk pa yan eh. Hindi pa yan nalalagyan ng USB o flash drive. Sige po, titignan ko lang po muna ang mga laman, sabi ko. Mama Mia, umalis siya. Naiwan akong mag-isa sa medyo mabahong lugar na yon, pero nung mga panahon na yon ay hindi ko na alintana. Nanginginig, nananabik, na natatakot ako na mabuksan kung ano yun, Mama Mia. Kinakabahan talaga ako ng sobra. Hanggang sa mabuksan ko na nga. At nakita ko dun, Mama Mia, parang mga lumang larawan. Mga larawan na kasama nila yung hayop na politikong iyon. Umiinom, nakasama ang ibang mga nahuli dahil sa malalaking sindikato at kung ano pa. Ano to? Sabi ko sa sarili ko. Iniisip ko noon kung paano ko yun ma-transfer nang biglang dumating yung may-ari ng computer. Ano yan? Agad-agad kong sinara yung folder pero hindi po ganun kadaling magsara ang mga folder sa lumang computers, Mama Mia. Hindi ako sigurado noon kung may nakita siya. Hindi ako sigurado kung may nahanap siya o may napansin siya.
Wala po. Lumang alaala lang po ng yumaong kong nanay. Hindi ko po kasi siya nakasama eh. Sabi ko na may halong katotohanan naman talaga ang aking sinasabi. Sige po, alis na po ako. Magkano nga po pala yung bayad ko? 300. Meron ka ba dyan? Agad ko siyang binigyan ng 300 at dali-dali kong kinuha yung floppy disk at umalis na sa lugar na yon. Mama Mia, kung ano-anong research ang hinanap ko. Kung paano ba mag-transfer ng mga memory o ng files mula sa floppy disk papunta sa email ko. Hindi ko alam kung papaano noon. Kung saan-saan ako naghanap, Mama Mia, ng paraan papunta sa isang solusyon sa problema ko. Wala akong mahanap na ibang mga computer na luma. Walang mga computer na may floppy disk. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Hanggang sa isang araw, ay nahanap ko ang dati kong kasamahan sa trabaho. Nagkausap kami. Hanggang sa nabanggit niya na parang ibibenta na niya yung kanyang bahay na tinitirhan. Uy, baka naman may alam kang gustong bumili ng bahay kasama ng mga gamit doon. Talaga? Ano namang mga gamit ang nandun? Sabi ko. May lumang refrigerator pero umaandar pa naman. May luma ring TV. Luma kasi ang bahay namin na yun eh. Alam mo kasi yung mga magulang ko, andun na. Pinitisyon na ng ate ko sa Canada. Ako naman, mag-aasawa na at pupunta na akong Mindanao dahil taga doon ang mapapangasawa ko. Meron ding lumang sala set. Naku naman, luma lahat. Baka may multo na yun biro ko sa kanya. Baka nga, may lumang computer pa ako doon eh. Sabi niya. Lumang computer? Oo, meron. Yung lumang computer mo ba na yun? Pwede pang i-connect sa internet? Oo, pwede pa. Maayos pa naman ang mga ports nun eh. Bakit? Kailangan mo ba? Kung gusto mo, sa iyo na yun. Talaga? Oo, di ko naman na yun magagamit at siguro wala namang bibili nun. Akin na? Oo, kung gusto mo, kunin na natin ngayon. Mama Mia, dali-dali kaming pumunta sa bahay nila. Kahit mag-arkila pa ako ng taxi ng pagkamahal-mahal dahil medyo malayo ang bahay na tinutukoy niya, sa tinitirhan ko ay ayos lang. Pagdating namin doon ay tuwang-tuwa ako dahil umaandar pa ito. Okay pa ba tong floppy disk na pwedeng lagyan? Okay pa yan, may luma akong floppy disk din. Subukan mo. Sinubukan namin at gumagana pa nga. Excited na excited ako, Mama Mia. Sa wakas, ito na yata ang tamang pagkakataon para malinis ko ang pangalan ng pamilya namin. Pagdating ko sa bahay ay agad kong sinet up yung lumang computer. Pero Mama Mia, dun ko lang napansin na yung bag na pinaglalagyan ko ng mga gamit at yung sobre na binigay sa akin ng tatay ko ay nawawala. Nandun po yung floppy disk na yon, Mama Mia. Hindi ko po alam kung bakit nawawala iyon. Hinanap ko yon sa maliit na bahay na inuupahan ko pero wala. Hanggang sa pumunta ako sa may kusina. Doon ko napansin na bukas ang pintuan doon na hindi ko pa naman binubuksan. Nakita kong binasag ang kandado doon, Mama Mia. May pumasok.
May pumasok sa bahay at kinuha yung gamit na yon. Kampante-kampante po ako na walang papasok na magnanakaw dahil wala naman pong nanakawin sa tinitirhan ko. Wala akong ibang gamit kundi isang luma at halos sira-sira ng bentilador at isang lumang kalan na pinaglulutuan ko. Yun lang naman, Mama Mia. Wala silang ibang pwedeng manakaw doon. Gulat na gulat ako. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay pero walang sumasagot sa akin. Alam ko, halata kung may iilan sa kanilang nakakita pero wala lang gustong magsalita. Galit na galit ako noon. Dahil kung kailan may nahanap na akong paraan para ma-transfer ko sa email ko. Ang laman ng floppy disk na yon ay tsaka pa ito nawala. Sobrang galit ko noon, Mama Mia, na halos nagwala ako. First time makita ng mga kapitbahay ko na nagkakaganoon ako dahil hindi naman po ako basagulero. Tahimik lang po talaga ako. Pero dahil sa sobrang frustration na nararamdaman ko noon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Halos nasira ko rin yung computer na binigay sa akin ng aking dating katrabaho. Wala nang pag-asa. Hindi ko na magagawa ang pinangako ko sa sarili ko na uungkatin ko ang katotohanan, na malalaman ko ang totoo. Ilang araw po akong hindi bumabalik, ay hindi lumalabas sa inuupahan ko. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Ang kumpanyang pinamumunuan ng mga hayop. Ang sabi, dahil 2 araw na raw akong hindi pumapasok sa dapat araw na pagbalik ko, ay tinatanggal na raw nila ako. Madali lang akong matanggal dahil bago pa naman ako at wala pa akong 6 months sa trabaho na yon. Minura-mura ko yung HR. Sabi ko, nagtatrabaho sila sa isang demonyong tao. Pinapayaman nila lalo ang mga taong walang ibang ginawa kundi pahirapan ang buhay ng iba para lang magkaroon sila ng ginhawa. Mama Mia, sobra akong nasaktan noon. At nung wala na akong choice kundi ang lumabas dahil gutom na ako, nagulat ako. Dahil may tumpok ng basura. Mga 3 kanto mula ang layo sa inuupahan ko. Doon talaga tinatambak ang mga basura para kuhanin ng mga basurero. Nakita ko yung bag ko, Mama Mia. Dali-dali ko yung nilapitan. Pero hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Yung mga dokumento, punit-punit na sa mga maliliit na bahagi. Yung iba ay inanod na nga, tinangay na ng hangin. Yung floppy disk naman ay sira-sira na rin. Basag na at hindi na muling mapakinabangan pa. Nagwala akong muli sa sobrang inis na nararamdaman ko. Hindi ko akalain na nandito lang pala ang hinahanap ko. Sa sobrang galit ko ay nagbasag ako hanggang sa nagtawag sila ng tanod. Mama Mia, nakulong pa talaga ako ng 3 araw dahil sa pagbabasag ko na yon. Pagkatapos ng 3 araw dahil wala namang complainant ay nakalabas din ako. Pero sa paglabas ko ay isang tawag din ang natanggap ko. Tawag mula doon sa lalaking nagturo sa akin sa kinaroroonan ng tatay ko. Ang sabi niya sa akin, kailangan ko raw puntahan ang ama ko bago pa ito tuluyang mailibing. Opo, Mama Mia, namatay na po ang tatay ko. Namatay siyang hindi ko man lang nagagawa ng paraan para kahit papaano
ay linisin ng konti ang aming pangalan. Pagdating ko sa burol ng tatay ko ay iyak ako ng iyak. Halos hindi ako makaharap sa kabaong niya sa sobrang hiya. Tulad nung dati, tulad nung bata ako, ay wala na naman ulit akong nagawa. Wala akong nagawa para ayusin ang pamilya namin, ang pangalan namin. Matapos lang ang isang araw, ay inilibing agad ang tatay ko. Walang direksyon ang buhay ko, Mama Mia. Sa ngayon po, ay nagtatrabaho ako sa isang maliit na talyer. Wala pong direksyon ang buhay ko. Ang sa akin lamang ay makakakain, makakabayad ng upa, yun lang. Pero hanggang ngayon po ay galit na galit pa rin ako. Una, sa mga politikong walang hiya gaya nila. Pangalawa, Mama Mia, ay sa mga taong hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan at bakit nila ninakaw yung mga gamit ko. At higit sa lahat ay sa sarili ko. Dahil wala akong nagawa. Wala akong nagawa para bigyan man lang ng konting katarungan ang nangyari sa aming pamilya. Mama Mia, nanumbalik po sa akin ang lahat ng sakit, lalo na ngayon sa kasagsagan ng issue ng Ghost Flood Control Projects. Hindi ko alam kung may katapusan pa ba ang paghahari-harian ng mga walang halang na kaluluwang politiko dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba ang Pilipinas. Lalo pa't nakikita ko po sa social media na may mga tao pa rin talagang nagtatanggol sa kanila. Bakit po ganun, Mama Mia? Bakit po? Merong mga taong nagbubulag-bulagan sa mga ginagawa ng mga gahaman. Porket ba hindi sila apektado dahil mayaman sila ay wala na silang pakialam sa paghihirap ng iba? Maraming salamat po, Mama Mia, at naway kahit papaano, kahit isang espiritu lamang ay may magising itong sulat ko para wag manahimik sa gitna ng malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hanggang dito na lamang po at lubos na umaasa pa rin. Ferdy. Napakalalim ng tema ng kwento ni Ferdy sa atin. No? Bakit kaya ganun ano? Merong mga taong kasalanan pa rin naman ang ginawa dahil nagnakaw pa rin naman. Pero kung tutuusin, ang liit-liit ng halaga ng ninakaw nila, agad-agad na napapakulong. Samantalang yung mga walang hiyang politiko na yan, yung mga walang hiyang mga mayayaman na yan na nagpapakasasa sa kaban ng bayan, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi lang isang beses, kundi taon-taon. Tapos, ayun, nakakapagbakasyon pa sa Amerika. Hindi pa mapatawag-tawag para imbestigahan. At ilang buwan na ang investigasyon, ni isa wala pang nakukulong. Napakasakit isipin. Na napakadali lang para sa mga mayayaman, para sa mga may impluwensya, para baliin yung batas. Para pati yung batas ay lumuhod sa kanila. Samantalang sa mga mahihirap, konting pagkakamali, konting kibot, kulong agad. Ang hirap. Sana gaya ng sinabi ni Ferdy sa atin, sana kahit isang espiritu lang, isang igting lang ng espiritu ang magising sa kanyang kwento.
Maraming salamat, Ferdy, at maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito ng ating kwento. Please do like and share this video para naman meron pong mga magigising na mga damdamin dyan, mga makabayang damdamin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Para wag tayong manahimik sa gitna ng issue na to dahil alam nyo, natatabunan na naman. Pero dahil sa nangyaring bagyo at sa nangyaring matinding pagbaha sa Cebu, ay sigurado naman talaga kung nagising ulit ang espiritong iyan sa ating mga sarili. Kaya sana lumaban tayo para sa ating bayan dahil kawawa talaga ang Pilipinas at mas lalong kawawa ang mga mahihirap nitong mamamayan. Maraming salamat, Ferdy, sa pag-send mo ng iyong kwento. At maraming salamat din sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Please do like and subscribe this channel. At may isa pa po tayong channel, ang Encounters with Mama Mia, na hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng pansin ni Mama Mia dahil sa sobrang dami ng kanyang ginagawa. Madami ba talagang ginagawa o tinatamad ka lang, Mama Mia? Charot lang. Anyways, please do subscribe to that channel, Encounters with Mama Mia. Kung hindi nyo po mahanap, andyan po yung link sa baba. At bago tayo umalis, as usual, babati muna tayo. At ang ating uunahing babatiin ay syempre ang ating pong mga suking members dito sa ating channel. Hello po ako sa mga members natin. Hi ako kay Freaky na 4 na buwan na nating member kasama si Mila Raduban. Hello din ako kay Easy Gale at Gimaras Girl na 4 na buwan na rin naman din nating members. Kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Evelyn Kawit, Dayan Martinez, Colleen Bueno, hello sa'yo. And sa pinakabago nating member, K2G Minisound, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal dito sa channel natin. At syempre, hello din ako sa mga atin pong laging mga tagapakinig na nagmamahal din sa atin. Maraming salamat, Honey Bunch! Thank you very much sa pagbabantay mo lagi kung meron tayong bagong upload. Thank you sa'yo. Hello din ako kay Sir Reynaldo de Vera and kay Ma'am Judith McGovern. Matagal-tagal ko na kayong hindi nababati. Hello, and to your husband, Angela Salim. Maraming salamat. Death Metal M. Joy. Grabe namang pangalan to. Thank you very much. Hi din ako kay Mamita Colaija, kay Cutie Hot Mom, kay Ellie Nalin, kay Christina Season Dins Lumigid, Charming Heart, Princesita Meralies, Frix Magno, Marlene Vargas. Thank you very much, Sally Buma, Jenny Ya. Hello sa'yo. Patricia Dalatin, kay Jella Abasola, maraming salamat. Hi din ako kay Jin, maraming salamat. At hello din kay Vivian Galang. Hello din ako kay Leonie Manay, kay Chari Pomares, thank you very much. Nora Barido Hamandre, konnichiwa, thank you very much all the way from Tondo, Manila. Kay Jeffrey Rodriguez, thank you very much. At sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Kung may sarili po kayong kwento ng buhay, please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia na laging nagpapasalamat sa inyo dahil hindi po kayo nagsasawang suportahan at mahalin itong ating channel. Mag-ingat po kayo palagi. Ayon, stay safe at mahal na mahal ko kayo. Bye!